Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw ang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ng Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus.
At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Ang Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Tiberias na tinatawag ding lawa ng Galilea na tinatawag na lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo doon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyan dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay hindi sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Popuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila.
At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa pambasang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po mga pilgrims from the different parishes, dioceses, and provinces. Nagpunta po kayo dito sapagkat ang bawat isa po sa atin ay naniniwala sa tulong at hiwaga ng Diyos. Kaya nga po sa buhay po natin bilang isang tao, bilang isang Katoliko, mahalaga po ang oras. Kung may panahon ka, talagang bibigyan mo talaga siya ng oras. Sapagkat ang oras na ibinibigay mo sa isang tao, lalo na kung siya'y nangangailangan, napakahalaga. Kaya kung may time tayo, halimbawa po, may time kayo dapat sa mahal sa buhay nyo, lalong-lalo na po, yung alam po nating nahihirapan na physically. Dapat, you need to spend your time to them. Kasi darating ang panahon, hindi na po talaga natin sila makakasama. Kaya mahalaga po yung oras o pinaglalaanan po natin ng oras at panahon. Bakit nating pinaglalaanan ng oras at panahon ang tao? Kasi mahalaga siya sa atin. Kasi nandahil sa Kanya, naging maayos at matuwid ang direksyon ko. Mahalaga sapagkat nandahil sa Kanya, malaki ang naitulong ko. Kaya sa pagbibigay ng panahon, wala man tayong may bigay na sapat na pera, pero yung time na kung saan siya'y nangangailangan, yun na lang siguro ang kaya kong ibigay. At ito siguro ang hindi natin kayang iwasan. Sana wag po tayong makalimot. Sapagkat, mahalaga po yun sa isang taong nangangailangan. Kaya sa buhay po natin, bilang tumutugon sa pagtawag ng ating Panginoon, gaano ba natin binibigyan ng pansin ang mga bagay na ito? Simple lang po, very basic, very practical, pero malakas po ang impact. Malakas po, sabihin natin, malakas ang dating. Iba po yung dating sa taong nangangailangan ng kasama. Lalo na sa sinasabi natin, hirap at pagod at may karamdaman. Kaya nga po sa buhay po natin, katulad na lamang po sa ating Ebanghelyo, narinig po natin sa ating Ebanghelyo na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo sa muli niyang pagkabuhay, muli ulit siyang bumalik na kung saan nanggaling siya nakasama ang mga apostol sa lawa ng Tiberias, sa lawa ng Galilea na malapit sa Tiberias, na kung saan dito din nag-umpisa ang kanyang pagpapahayag bago siya nahatulan ng kamatayan. At ngayon po, bumalik siya kasi mahalaga yung lugar na iyon. Mahalaga ang mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya, may panahon talaga po. Hindi maaaring walang panahon. May oras.
Kaya nga po nung matanaw ng ating Panginoong Jesucristo na maraming lumalapit muli sa Kanya, talagang bumabalik at natanaw niya, sabi nga po, ang dami ng tao, napakarami. At bakit siya sinusundan? Dahil nakaranas sila ng pagpapagaling. At patuloy na maraming lumalapit para gumaling sa mga karamdaman. Hindi lang siguro puro po physical, maaring emotional, maaring yung presyo ng ating Panginoon sa kanila ay malaki po yung pagkakataon. Malaki ba yung impact na parang gumagaan ang kanilang pakiramdam? Kaya lumalapit sila sa ating Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus ay consoler. Siya nagkukonsol sa atin. Kaya nga yung mga tao bumabalik sa Kanya. At nung makita ng Panginoong Yesus na natatanaw niya, ang tanong niya kay Felipe, meron ba tayong sapat na pagkain para sa kanila? Remember that, kung ikaw ay may panahon, makikita mo lahat ang nangyayari. At may plano ka talaga. Kasi hindi lang siya nakakaramdam, kundi naipadama ng ating Panginoon ang kanyang pagkalinga sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya nga hindi siya nag-atubili, tinanong niya ang kanyang mga apostol sa si Felipe, meron ba? At dahil sabi nga nila, wala po siguro, wala po tayong ganon karami. Kasi ano ng Panginoon ang gagawin? Sinusubukan niya si Felipe. That's why, kaya kung tayo lalapit sa ating Panginoon, may mga time na tayo, sabihin po natin, susubukan. Hindi porke paglapit agad natin, sasabihin agad sa atin kung bibigay na agad, hindi. May mga sinasabi po natin, susubukan pa rin kung gaano ang kanyang katapatan sa Panginoon. At yun ang ginawa. Kasi nga, alam nga ng Panginoong Yesus ang gagawin eh. Sinubukan niya si Felipe. Ganon din po tayo sa buhay po natin. Huwag kang magmadali. Take your time, take time. Kaya nga po nung sinabi, minakita, tapos narinig nila, merong isang kapatid ni si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Meron po ditong isang bata. May dala pong tinapay at isda. Remember ha? Bata, lalaki, ginamit ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, paupuin sila lahat. At yung lugar po ngayon, dinescribe, madamo. As it madamo. Siyempre, kung madamo, maaaring may ahas, o maaaring sinasabi nating makiti, o maaaring mga may iba't ibang uri ng mga insekto o nakakasakit sa kanila. Pero ang utos, paupuin sila. Umupo talaga sila. At pag-upo nila, nakita niyo yung pagpapalaga, kinuha ng Panginoong Yesus ang tinapay, pati yung isda. At doon nakakain lahat sila. So, ibig sabihin, pag tayo ay nangangailangan, nakikinig tayo. Hindi tayo ang pinakikinggan, kundi tayo ang nakikinig. Kung nakikinig ka, may biyayang darating, katulad na lang po ng mga taong pinaupo. Ano yung biyayang pinalagay sa kanila? Yung pagkain, yung isda at tinapay. Ibinigay ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga po, 5,000 mahigit na mga lalaki. Wala pa doon ang nanay, wala pa doon yung mga kapatid, wala pa doon ang mga anak. Puro lang mga tatay. So marami. So kung titingnan po natin, mahalaga ito, maintindihan po natin. Kaya lahat ay nabusog. Remember that lahat nabusog. Pinagkaloob ang lahat. May biyayang natanggap. Pero sa biyayang natanggap, merong natira. So, ibig sabihin, ang biyaya ay sobra-sobrang ibinibigay sa atin. Ito na nga nasa 5,000 mahigit eh. Sobra yung biyayang ipinagkaloob. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, ipunin ang mga nasobrang pagkain. Isipin po ha, come to think of it, kahit ang Panginoong Yesus na muling nabuhay, may malasakit sa pagkain natira. Anong sabi? Ipunin. Then, nang maipon, nagkaroon ng 12 bakol na sobra. Ay tayo po, bilang isang tao, gaano natin pinapahalagaan yung pagkain?
Tayo ba'y takaw tingin? Kahit ang ating Panginoong Yesus pinapahalagahan, pero tayo napapahalaga pa tayo sa biyaya ng pagkain. O minsan nga madamot pa tayo At ano ipinamalas ng bata? Ipinamalas ng bata, ibinigay. Ibig sabihin, wagas ang puso ng bata. Kung titingnan po natin yung isang bata, kasi di pa nga alam talaga nangyayari Siyempre, kung ano nasa bata, kanya yun. Hindi pwedeng kunin. Katulad na lang po sa karanasan po niya, may mga bata kayo, pag may kinuha kayong isang bagay na mahalaga sa kanya, iiyak yan. Iiyak yan. Magsusumbong yan. Pero, yung batang nabanggit, bata pa lang, naging mapagbigay na. Naging generous na. Kaya kung naging generous na siya, ay kaswerte naman ang batang ito nagpalaki dito. Alam niya kung ano yung pagpapahalaga. Hindi siya nag-isip ng kung ano, ibinigay niya. Kaya kung titingnan po natin, ang iwaga ng biyaya ng ating Panginoon ay hindi kayang maisip ng isang tao. Pero nangyayari katulad po sa atin. Paano ba natin pinapahalaga ng biyaya? Siguro iniisip natin sa biyaya ay kulang pa. Hindi po nagkukulang ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi mo pwedeng calculate ang mga biyaya ang pinagkaloob sa atin. Hindi mo kaya. Sobra-sobra. Ang problema, hindi tayo marunong bumalik. Hindi tayo marunong magpasalamat. Ang hinihingi pa natin, kulang pa. Bakit kulang? Sino ba ang nagkulang? Walang pagkukulang ang Diyos. Even yung bata, na kung titingnan po natin ay iiyak, hindi kundi natuwa't nagalak. Kaya nga po pagkasama ang ating Panginoong Yesus, lahat ng imposible, magiging posible. Kaya nga po sa buhay po natin, come to think of it, sabihin natin, pagnilayan po natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Tinuturuan ang bawat isa sa atin na maging maging bukas palad sa mga nangangailangan. Ingatan ang biyayang ipinagkakaloob. Huwag sayangin. Huwag sirain. Huwag itapon. Ang Panginoon Jesus, di nagtapon inipon, 12 bakol lang naipon. So, ibig sabihin, mapapakinabangan pa. Kaya kung iisipin natin sa ating buhay, ay bakit naghahanap pa tayo ng kulang? O baka hindi ka lang siguro marunong magbasa. O marahil siguro, hindi mo alam ang iyong sinasampalatayanan. Baka ang iniisip mo lang kung ano yung nasa isip mo, pero hindi mo naiisip, ano ba yung mga posibleng mangyari pagkatapos noon. At ito ang gustong pahalagaan sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pananampalataya, hindi lang ang pagpapakain doon sa 5,000 mahigit. Hindi lang sinasabi nating maging bukas palad tayo sa nangangailangan. Hindi lamang yung sinasabi nating oras natin sa mga tao na nangangailangan sa atin. At lalong higit na mahalaga ay ang pagtanggap sa Kanya. At ano yung tinatanggap po natin at dapat nating laging isipin. Kaya nga tayo sumisimba Bakit? May piging na ibinibigay sa bawat isa sa atin. At ano yung piging? Ang katawan ni Kristo, ang Eucharistia. Kaya kung tatanggapin natin ang piging na ibinigay ng ating Panginoon, ipagkakaloob pa yung mga bagay na kailangan natin sa ating buhay. Hindi lang sa mga bagay na nahawakan po natin, kahit po ang ating pagkatao, kahit po ang ating moralidad, kahit po ang ating pakikipag-ugnayan, kahit po ang ating ugali at asal katangian, ipinagkakaloob po ito. That is why sa buhay po natin, kung lalayo tayo at lalayo sa Panginoon, anong mararamdaman po natin? Mapapagod ka talaga. Iiyak ka sa pagod. Bakit? Ay wala kang panahon sa Kanya Mas bigyan ko pa ng panahon na outing dyan, kung saan ka pa pupunta, pero pag ikay nagkasakit na ngailangan, doon ka na lalapit sa Kanya. Ay ganun ba ang Diyos?
Hindi ganon. Kaya nga kay Felipe, sinusubukan ng Diyos. Ay kung di ka nakarating, susubukan ka rin ng Diyos. Kaya kung binibigyan tayo ng pagsubok ng ating Panginoon Diyos, mag-isip po tayo, be careful. Kaya nga po tayo minsan nahihirapan kasi dahil mismo sa atin. Panginoon, binigay niya na lahat. Nandiyan na nga lahat eh. Kahit sa Santa Misa nga po eh. Aware ba tayo kung sino tinatanggap po natin? Baka sinasabi lang po natin ay basta lang tinapay. Hindi po. Mismo yan si sa Christ Himself when you receive the Holy Communion. Ay sino ba hindi pwedeng tumanggap dito? Yung mga may mortal na kasalanan. That is why binibigyan tayo ng panahon at bigyan mo rin ng panahon ng sarili mo sa Panginoon. Hindi lagi ang Panginoon magbibigay sa iyo ng panahon. Dapat meron tinatawag nating working together, mutual. Kaya nga po sa buhay po natin, ang tao nagiging taken for granted. Pag hindi napagbigyan, sasabihin masama ang loob. Kino-question ang pananampalataya sa Diyos. Excuse me, ikaw ang may problema. Mahiya ka. Hindi ganun ang Diyos sa katulad na iniisip mo. Ang kapal mo. Hindi ganun ang Diyos. Kaya sa buhay po natin, tayo may pagkukulang, tayo may kahinaan, tayo ang lalapit sa Kanya. Kaya pag tayo lalapit sa Kanya, pag-isipan natin ng mabuti kung ano ang dapat nating gawin pag natanggap natin ang Kanyang buhay. Kaya nga sinasabi, ang muling pagkabuhay ay buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo nabubuhay dahil 3 beses tayo lang kumakain sa isang araw. Hindi po. Nabubuhay tayo dahil sa bigay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang bawat isa sa atin ay mahalaga. That is why natatanaw niya tayo. Malayo pa tayo, natatanaw na po tayo ng ating Panginoon. Kaya kung natatanaw tayo ng Panginoon, ibig sabihin, meron siyang panahon sa iyo para ikaw ay tanawin. Pero ang tanong, ikaw, pag ikay nasa outing, pag ikay na every Sunday kung saan ka pumupunta, 1 hour lang, di pa magawa, natatanaw mo ba ang Diyos? Sino natatanaw mo? Pag sarili mong kaligayahan, pag sarili mong interest, nakakalimutan mo na dapat ang iyong responsibility. Kaya nga sa buhay po natin, bakit natin i-blame ang Diyos? You have to blame yourself. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, sana po ang bawat isa po sa atin magising sa katotohanan ng mabuting halimbawa sa ating Ebanghelyo. Maging generous po tayo. Sa Kanya may panahon po lahat ng bagay. Kaya kung may panahon tayo, 100%. Hindi Kanya pababayaan. Kahit may pagsubok siya sa iyo, kung kapit ka sa Kanya, hindi Kanya iiwan. Bakit? Malayo ko pa nga lang eh. Tanaw ka na nga niya eh. Paano Kanya matitiis? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga ari ng inyong angkan, upang sa tulong ng iyong pagdingap at pagsubaybay, ay bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang,
kundi tumubo pa ng mga kalubong walang katapusan, pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, mabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang nakalirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng binuo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ngalan, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari
ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin natin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Santo Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na April 23, araw ng Huwebes, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawaing pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling,
feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Sa mga nagnanais po na mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagdanin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.